Ikalabinlimang kabanata, si Ginoong Pasta. Nagsadya si Isagani sa bahay ng isa sa mga abogado sa Maynila na sanggunian ng mga prayle. Naghintay siya ng matagal-tagal dahil sa dami ng mga kliyente nito. Nang tawagin siya ng sekretarya at pinatuloy sa abogado ay nakatungo ito at nagsusulat. Nang matapos ito'y itinaas ang ulo at nang makilala ang binata ay ngumiti at malugod siyang kinamayan. Ikaw pala, binata. Maupo ka at pagpaumanhinan ninyo ako sapagkat hindi ko kayo napansin kaagad. Kumusta ang iyong amain? Sumigla ang binata sa kanyang narinig at inakalang hindi mabibigo sa kanyang pakay. Inilahad niya ang mga nangyari at habang nagsasalita ay pinapakiramdaman niya ang magiging reaksyon ng kaharap na abogado. Sa pasimula'y tila hindi natitinag si Ginoong Pasta. Nalalaman na niya ang nilalakad ng mga estudyante, ngunit nagkukunwari siyang walang nalalaman. Ngunit nang marinig ang pagtukoy sa Vice Rector, ang mga prayle, Kapitan General, panukala at iba pa ay unti-unting nagdilim ang kanyang mukha at pagkatapos ay pabulalas na sinabi, "Ito'y isang bayan ng mga panukala. Magpatuloy kayo! Magpatuloy kayo!" Hindi pa rin nawala ng pag-asa si Isagani. Ibinalita niya ang kapasyahang ibibigay at nagwakas sa pagpapahayag ng kanilang pagtitiwala kay Ginoong Pasta upang mamagitan sakaling sumangguni sa kanya si Don Custodio na inaasahan ng lahat. Handa na ang kalooban at kapasyahan ni Ginoong Pasta sa usapin. Alam niya ang lahat ng nangyari sa Los Baños. Batid niyang may 2 pangkat at hindi lamang si Padre Irene ang tanging bayaning nasa panig ng mga mag-aaral. Ni hindi siya ang nagmungkahi ng pagdaan ng kasulatan sa lupin ng paaralang Orimaria, kundi ang kabaligtaran pa nga. Si Padre Irene, Padre Fernandez, ang kondesa, isang mangangalakal na makapagbibili ng kagamitan sa bagong akademya ay magtatagumpay na sana nang ipaalala ni Padre Sibila ang kataas-taasang lupon. Ang lahat ng ito'y nagbalik sa alaala ng abogado kaya't nang makatapos makapagsalita si Isagani tinangka nitong lituhin ng binata sa pamamagitan ng pagpapaliwanag. "Oo!" winika nito at kinamot ang ulo. "Walang mangunguna sa akin sa pag-ibig sa bayan at paghahangad ng pagbabago. Hindi basta-basta na lamang susuong sa isang usapin. Hindi ko batid kung nalalaman ninyo ang aking kalagayan na lubhang maselan. Marami akong ari-arian. Kailangan kong kumilos ng maingat. Magiging isang pagsuong kong..." Ngunit sinabi ni Isagani na hindi nila balak ang ilagay sa kapahamakan ng abogado. Nagpaliwanag ang abogado at sinubukan pang lituhin ng binata sa pagtukoy sa mga batas at dahil sa napakarami ng sinabi ay siya ang nalito at hindi ang binata. Nagkaroon sila ng mahabang pagtatalo hanggang sasabihin niya sa binata, "Ang maipapayo ko'y hayaang pamahalaan ng gumawa. Huwag ninyong pakialaman." Ngunit sinalungat iyon ni Isagani. Sa bandang huli, sinabi ng abogado, "Bibigyan kita ng napakainam na payo sapagkat ikaw ay matalino. Estudyante ka ng medisina. Kung ikay lisensyado na ay mag-asawa ka ng isang mayaman at masambahing dalaga. Harapin mo ang panggagamot at huwag kang makialam sa bayan. Magsimba ka, mangumpisal at makinabang. Kailanman ay alalahanin mong ang kawang gawa ay nagsisimula sa sarili. Walang dapat hanapin ng tao sa daigdig kundi ang kaligayahan ng kanyang sarili. Kung ako po'y magkakaroon na ng ubang katulad niyan," sagot ni Isagani, "at kapag inilingon ko ang aking paningin sa nakaraan at nakita kong wala akong nagawa kundi ang para sa sarili lamang at hindi para sa bayang nagkaloob sa akin ng lahat ng bagay, ang bawat uban ay magiging isang tinik at hindi ko ipagkakapuri bagkus ay kahihiya." Pagkasabi niya noon ay yumukod ng buong galang at saka umalis.